Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa Tinig ng Karunungan. Ako sa Mutar Fake News na naman po ang bumabangon, nagsisirkula sa social media tungkol po sa kung bakit daw po hindi na inabot pa ng pangatlong araw yung Rally for Transparency and a Better Democracy ng Iglesia ni Cristo. Alam naman po natin mga kababayan na gabi pa lang po ng pangalawang araw nang nasabing ay opisyal na pong tinapos ng Iglesia ni Cristo yang kanilang aktibidad. At pagdating po ng pangatlong araw, wala na pong mga kapatid doon sa Iglesia ni Cristo ang bumalik pa, sapagkat pangalawang araw pa nga lang po ay tinapos na yung nasabing kilusan. Pagkatapos pong linisin ng mga kapatid sa ENC, yung nasabing venue, nagsiuwian na po sila. E ngayon dahil diyan napakarami pong teorya, napakarami pong malelisyosong impormasyon ang pinapakalat po ng mga trolls, ng mga bayaran, ng mga kritiko ng ENC tungkol po sa nasabing usapin na keso. Kaya daw po hindi na natuloy pa yung pangatlong araw sapagkat nabulilyaso daw po yung plano ng Iglesia ni Cristo. May iba naman na nagsasabi na meron daw pong bomb threat. May iba na nagsasabi na yung pangatlong araw daw po ay araw na ng destabilisasyon na kung saan ay mananawagan na daw po yung taong bayan ng pagbaba ng ating Pangulong Bongbong Marcos, bagay na hindi naman nangyari. May nagsasabi pa nga na dahil daw po sa naging statement ni Senator Amy Marcos, kaya hindi na raw po tinapos pa yung pangatlong araw sapagkat nakuha na raw po ng Iglesia ni Cristo yung gusto nila na siraan daw po ang Pangulo sa pamamagitan ni Senator ay Marcos. Abay kung hindi ba naman isa't kalahating, ewan ko ba kung ano-ano kasing mga pinaniniwalaan ng mga trolls na yan. Palibasa nga nababayaran sila Ayoko naman po kayong madawit, mabiktima ng pandaraya po ng mga bayaran na yan. Kaya mas mainam po na ang pinakasangguniin talaga natin yung authorized person na dapat ay sasagot sa mga tanong tungkol sa usapin na yan. At yung authorized person na magbibigay po sa atin ng impormasyon tungkol sa bagay na yan. At yung authorized person po na yon, walang iba kundi ang spokesperson ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edu Zabala. Mamaya din po ay pag-uusapan natin mga kababayan na totoo ba na destabilisasyon ang ginawa ng Iglesia ni Cristo dahil sa pagsasalita ni Senator Marcos ng mabibigat na pangungusap laban po sa Pangulong Bongbong Marcos na kanyang kapatid. Yun ba ay talagang ginusto na sa plano ng programa ng Rally for Transparency and a Better Democracy ng Iglesia ni Cristo? Lahat po ng yan ay masasagot. Walang iba kundi ang kapatid na Edu Zabala mismo ang magbibigay po sa atin ng kaliwanagan at ng pawang katotohanan lang tungkol sa mga usapin po na yan. Makikita niyo po sa screen ang nasabi pong official statement po sa inyong lahat. Ito po ang opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo hinggil sa pagwawakas ng Rally for Transparency and a Better Democracy. Sa isang pahayag na inilabas noong Nobyembre 13, 2025. Ayan, sinabi ng Iglesia ni Cristo na magsasagawa ito ng 3 araw na rally upang bigyang diin ng panawagan ng publiko para sa isang wasto at transparent na investigasyon kaugnay ng mga anomalous flood control project sa Pilipinas. Dahil sa bilis at lawak ng media coverage kapwa lokal at internasal na nalikha ng naturang rally, hindi na kinailangang abutin pa ng 3 araw upang makamit ang layunin na iparating ang mensahe na kami ay nananawagan para sa justice, accountability, transparency, at peace. O ayun mga kababayan, napakalinaw po mula na sa tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo yan, kaya daw po hindi na inabot pa ng pangatlong araw yung nasabing kilos, pagkilos, pangalawang araw pa lang po kalat na yung nasabing pagkilos, hindi lang sa local news, kundi international news mismo yung kumilala yung nakaalam at nagbalita na merong isang relihiyon sa Pilipinas ang nananawagan sa gobyerno at pamahalaan ng Pilipinas ukol sa transparency, accountability, justice, at peace. Ba yun lang naman po talaga ang layunin ng Iglesia ni Cristo. Kaya po hindi makapaniwala yung iba nating mga kababayan na yun lang talaga yung layunin ng pagkilos na yan kung ano-ano kasi yung pinaniniwalaan nila. Kung sino-sino kasi yung pinakikinggan nila. Kaya nagtataka ako
Tayo ba ay maniniwala pa rin sa fake news? Tayo ba ay maniniwala pa rin sa teorya? Sa mga impormasyon kahit pasabihin nilang nagmula raw sa reliable intel? Maniniwala pa rin po ba tayo sa mga yan? Kung yung mga nauna nga nilang sinabi, pinahayag tungkol sa rally ng Iglesia ni Cristo, hindi nagkatotoo. Anong ibig naming sabihin? Halimbawa, sinabi po ng isang content creator na si Yayam Dion na gagamitin daw po ng DDS ang kilos o pagkilos ng Iglesia ni Cristo para sa destabilisasyon. Ang sabi ni Yayam Dion mula daw po sa kanyang very reliable intel, meron daw pong codename na Bag on the Go na kung saan yun daw yung code para pabagsakin na ang gobyerno. Pagdating daw po sa rally na yan, sabi ni Yayam, hindi raw po magiging mapayapa yan. Meron daw pong magdadala ng pasabog, meron daw pong manggugulo at talagang mananawagan daw po ng pagbaba ang Iglesia ni Cristo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang fake news. Ngayon maraming naniwala kahit papaano sa fake news na yon. Nangyari po ba? Hindi. Napatunayan walang katotohanan yung fake news po na yon. Kaya maniniwala pa rin pa ba tayo sa katulad ni Yayan Dizon? Kung yung kanilang mga impormasyon nga na ipinahahayag sa social media ay hindi nagkakatotoo, samantalang ang Iglesia ni Cristo ay nakakapagpatotoo na talagang napakalinis, napakatuwid, napakadalisay ng layunin. Naniniwala pa rin po ba tayo sa mga taong hindi autorisado na magsalita tungkol po sa pagkilos ng Iglesia ni Cristo? Kaya mga kababayan, dito lalong nahahayag, napapatunayan natin na yung mga ganyang uri ng vlogger, katulad ni Yayam Dion, hindi po talaga pagmamalasakit sa bayan ang pinakalayunin niya kung bakit siya nagsasalita ng ganon. Ang pinakalayunin niya, walang iba kundi siraan lang talaga ang Iglesia ni Cristo sapagkat siya ay marahil bayaran o kaya ay dahil sa kumikita siya ng malaki sa monetization dahil alam naman natin, pag tinira ng isang content creator ang Iglesia ni Cristo, talagang dudumugin siya. O dalawa lang yon. Kaya mga kababayan, huwag na ninyong paniniwalain yung ganyang uri ng mga tao. Wala na pong kredibilidad yang mga yan. Tanggal na dangal sa pagkatao niyan sapagkat sila ay nabubulag na ng salapi o kaya napakalinaw. Kaya po hindi na umabot sa pangatlong araw yung rally ng Iglesia ni Cristo sapagkat sapat na sa pangalawang araw pa lang na yung panawagan natin, yung panawagan ng ating mga kababayan ay marinig ng gobyerno dahil mismong international news na babalita na yan. Hindi pa ba maririnig ng gobyerno yan kung mismong mga taga-ibang bansa ay narinig yung panawagan? Kaya sapat na yung pangalawang araw pa lang. Tuloy po natin. Nagpapasalamat kami sa aming mga kaibigan mula sa media yan sa local man o international na nag-cover ng event at nagpalaganap ng mensahe ng rally. Lubos din naming ipinapa ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng aming mga kapatid na dumalo sa Rally for Transparency and a Better Democracy sa Quirino Grandstand sa Maynila. Noong linggo, Nobyembre 16, 2025, sa ikalawang araw ng rally, Lunes, Nobyembre 17, mas marami pang mga kapatid mula sa iba't ibang probinsya ang dumating sa venue. Ito ay pagtugon sa panawagan ng pamamahala ng Iglesia upang iparinig ang aming tinig sa lumalakas na panawagan ng publiko para sa pamahalaan na agarang tugunan ang malawakang korupsyon na nakaaapekto na sa ekonomiya ng bansa at maging sa international standing nito. Kaya yung mga ibang loyalista talagang nabunutan ng tinik Sabi nila siguro sa isip-isip nila, hay buti naman hindi nanawagan ng pagbaba ang Iglesia ni Cristo. Kayo lang naman ko po kasi yung malisyoso Kayo lang naman po kasi kung ano-anong pinag-iisip ninyo overthinker ninyo Takot na takot ba kayong hindi na mabayaran mga trolls, mga bayaran kaya ganyan kayo Napakalinaw kasi nung una pa lang, ang panawagan lang ng Iglesia ni Cristo for transparency and a better democracy. Kayo lang nag-iisip na magkakaroon ng destabilisasyon ang Iglesia ni Cristo sa kanila pong rally? Or meron ba kayong nakita na nanawagan na bumaba si ganito, bumaba si ganyan? Ang totoo, meron pa ngang mga grupo ng tao yung tinry po nila na pumasok doon sa rally
Pero nung nakita ng mga kapatid na yung mga placard ay nakalagay BBM Resignasok talagang itinaboy. Yun ang katunayan. Hindi po sangay ng Iglesia ni Cristo sa pagpapabagsak ng gobyerno o sa pagpapababa ng sinuman. Kaya mga loyalista dyan sa ibang mga loyalista, no lahat, hindi ko naman nila lahat. May mga matitinong loyalista na talagang kung makapag-isip balanse. Pero sa mga loyalistang panatiko na sa doon sa kanilang sinusuportahan, may mahiya naman kayo, wala na kayong kredibilidad sa katawan nyo. Inaalisan nyo pa ng dangal yung politiko na sinusuportahan ninyo. Mahiya naman kayo sa presidente, bihira naman kayo. Ito rin ay kabilang sa mga pangunahing karapatan na ipinagkakaloob sa mga mamamayan ng bansa. Yan ang karapatang magpahayag at ang karapatang mapayapang magtipon. Nagpapasalamat kami sa lahat ng nagsikap upang matiyak na ang rally ay manatiling peaceful, orderly at disciplined. Kabilang na ang Philippine National Police, ang national government at ang Manila City Government. Lubos po naming pinahahalagahan ang kanilang mga sakripisyo. Mula pa sa pasimula, aming binigyang diin na kami ay laban sa mga kilos na salungat sa konstitusyon. Nagsimula kami ng mapayapa at nagtapos kami ng mapayapa. Kaya sa ibabaw ng lahat ng ito, nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos at ibinabalik namin sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po. Meron lang po ilang katanungan. Una po, may mga dumalo po sa rally ng Iglesia ni Cristo at ang iba ay nagsalita pa nga sa harapan at kahit hindi sila kaanib sa iglesia. Ano po ba ang nililiwanag sa lahat ng gustong magsalita ka, Edwin? Maganda pong naitanong niyo yan, kapatid na Jen. Ano po? At ang totoo, yung sagot dyan nakapaloob doon sa unang press release na inilabas ng iglesia tungkol sa kilosang ito. At nais ko lang ipaalaala sa mga nanonood sa atin ngayon. Opo, Kaid. Noon din pong Nobyembre 13 sinabi na namin na ang mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang nais sabihin ay kaisa po ng panawagan namin tatanggapin. Alam ito, tanggap ito ng lahat ng nagpasabing nais nilang sumama at magsalita sa rally dahil napakahalaga po ng ipinanwagan ng mga nagtitipon doon at alam po iyan ng mga naririto po yung justice, yung accountability, yung transparency at maging yun pong peace. Ganun din ay upang matiyak po na walang ipananawagang labag sa konstitusyon. Kaya yun ang kasagutan sa tanong na yon. Ayun, ay kasi mga kababayan, may mga kababayan po tayo doon na hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, NONC member ha? Marahil sila ay Katoliko. Si Miss Cathy Binag, po siya ay born again. Nagpakilalang born again kung kami nagkakamali. Dating Katoliko, nag-born again. Sabi niya pa nga ano na kaya next Iglesia ni Cristo na kaya talagang hindi sila po kaanib sa Iglesia ni Cristo na nagsalita mismo sa rally po na yon. Sila po ay mga ordinaryong mamamaya na nagsalita po doon upang manawagan din sa ating gobyerno. Sapagkat kadiwa po sila, kadamdamin sila, kalayunin sila ng Iglesia ni Cristo sa pananawagan po sa ating gobyerno for transparency and a better democracy. Ang totoo, mararamdaman nyo rin yung gigil sa ibang speaker po doon na gustong-gusto na nilang mag-name drop Pero dahil sa ginagalang po nila yung usapin ng yung naging usapan ng organizers ng nasabing rally Ang sabi po kasi ng mga organizers, gaya na rin ng nabanggit ng ka-Edwi Zabala, basta hindi sila magbabanggit doon ng lalabag sa konstitusyon, halimbawa nga destabilisasyon o anumang uri ng mga pananawagan ng mga pagkilos na lalabag na sa konstitusyon, yung ay hindi na pinapayagan ng Iglesia ni Cristo. Bagay na nakita naman po sa mga naging speaker doon na talagang hindi po sila nanawagan na mag-resign ka na ganito, mag-resign ka na ganyan. Hindi talagang nanawagan lang sila ngayon or na yung usapan Paano naman yung anyay pahayag ni Senator Amy Marcos? Hindi ba't tuwiran daw po yon na pag-atake sa Pangulo? Oo na po yung magiging sagot, kapatid na Edulio. Siguro ito ay isang katanungan na hindi lang kami at iba ang mas maraming nagtatanong at mas gustong malaman nila ang kasagutan. Anong masasabi po ninyo doon sa mga sinabi ni Senador Amy Marcos noong siya na ang nagsalita? O napakaganda pong katanungan po at palagay ko, kinakailang i-address ko po yung kasagutang yan sa mga nanonood sa atin. Opo,
Pinag-uusapan naman po yan ni Senadora at ng organizers ng rally na hanggang sa ikalawang araw, yun pa rin naman po ang ipananawagan ng rally. Justice, accountability, transparency at peace. Labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senadora. Pero ayon, labas sa pinag-usapan ng organizers ng Iglesia ni Cristo, Rally for Transparency and a Better Democracy. Yung naging pahayag po ni Senator Amy Marcos. Napakalinaw kung ano po yung binili ng organizers ng rally sa iba pang mga speaker na hindi kayo magsasalita ng paglaban sa gobyerno. Hindi kayo magsasalita ng anumang uri na lalabag sa konstitusyon. Hindi kayo mananawagan ng pagbaba ng sinuman o pag-resign ng sinuman. Hanggat hindi kayo nagsasalita ng ganyan, pwedeng-pwede kayong magsalita, sumang-ayon yung ibang speaker. Ngayon, hindi alam ng organizers na magpapahayag si Senator Marcos ng ganung uri ng mga pahayag na nakatukoy direkta kay Pangulong Bongbong Marcos. Teka, baka may magtanong na naman bakit pinayagan lang ng Iglesia ni Cristo na magtuloy-tuloy yung pagpapahayag o yung statement pagsasalita ni Senator Ay Marcos kung ganon? O ito po ang sagot. Noong narinig natin ay pinabayaan natin dahil ang tema po ng kanyang sinasabi ay pakikipag-usap, pagpapayo ng isang nakatatandang kapatid sa kanyang nakababatang kapatid at bakas po sa sinasabi niya na mahal niya ang kanyang kapatid at hindi lamang po yun, mahal din po ni Senadora ang kanyang bayan. Ayun yun ang pinakasagot diyan. Hindi yung maniniwala kayo sa kung sino-sino. Hindi na nga Iglesia ni Cristo nagmamarunong pa. Feeling spokesperson ng INC. Yung ibang mga trolls, yung ibang mga content creator kung makapagpahayag ng anumang uri ng impormasyon tungkol sa ganitong usapin. Hindi po alam ng organizers na ganun yung script ni Senator Amy Marcos. Kumbaga, siguro ay nag-off script ang senadora kaya nagkaroon ng biglaan doon sa rally. Pero dahil sa pakikipag-usap ng isang kapatid, pagpapayo ng isang nakatatandang kapatid, yung ipinahayag niya sa Pangulong Bongbong Marcos na kapwa ay pagmamahalan niya sa kapatid at sa bayan ay pinabayaan na lang. Kasi kung papatayan din naman ng mikropono, kabastusan naman yon, senadora yon. Babastusin ba naman ng relihiyon yon? Po ba? Pagkilala pa rin naman yon syempre bilang senadora. Pero ang punto dito napakalinaw ng naging panawagan ng Iglesia ni Cristo. Huwag na nating bahiran ng kung ano-ano pa. Sapagkat napatunayan din naman ang Iglesia ni Cristo na talagang dalisa yung kanilang layunin sa kanilang panawagan. Huwag na nating kung ano-ano pa ang sinisingit na kulay o konteksto o pagkokonklusyon. Kung ano yung panawagan ng Iglesia ni Cristo, yun lang yun. At ang katunayan na yun lang yun talaga yung panawagan nila, hindi naman nangyari. Yung ipinakalat na fake news ng ibang content creator na keso, may bomba daw na keso, magulo daw, may destabilisasyon daw, masapatan tayo sa kung ano yung nakita nating mapayapang pananawagan ng Iglesia ni Cristo sa ating gobyerno. Sana malinaw po sa atin yan mga kababayan at sana wala nang magpapadaya pa, wala nang magpapaloko pa, katulad ni Yayam Dion na mga trolls o kaya bayaran o kaya oportunista pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam.